Isinailalim sa state of calamity ang probinsya ng Biliran dahil sa pagkasira ng Biliran Bridge na malaki raw ang naging epekto sa lokal na ekonomiya. Matatandaang nag-viral ang video ng steel bridge na kumukonekta sa Biliran at Leyte dahil sa pag-uga nito habang may mga dumadaang sasakyan noong December 23. Kaugnay po niyan, makakausap natin si Engineer Erwin Antonio, ang OIC ng DPWH Biliran District Engineering Office. Magandang tanghali po sa inyo, Engineer. Magandang tanghali po, Angela. Good morning po sa lahat. Yes, Engineer, kumustahin lang po natin, kumusta po yung assessment ninyo sa Biliran Bridge at ano-ano po ba yung nakita po ninyong sira doon? Yes, yung December 23 kasi, sabi nila, yung as per observation natin, nagsisway yung bridge natin, and then it was, kung sa technical jargon natin, it is through the wave-like movement dahil po sa aerodynamic kasi nagkaroon tayo ng mga loads, external loads like the wind. Nakita natin yung steel bridge kasi, it is sign talaga na ganun talaga ang mangyari, umuuga yan o magsiswing yan sa mga moving loads natin. So definitely, nagkaroon kami ng inspection kaagad. Ang ginawa namin, lilimit muna namin yung ating dumadaan dyan. And then we made an inspection using our BIV or vehicle natin. Nakita natin na sa main span po, yung sa gitna, may mga corroded parts po, may mga corrosion of steel members, may loose connection ng bolts, at saka yung mga cross bracing dahil din sa exposure ng seawater at saka katandaan nilang bridge natin because this bridge was constructed way back 1976 pa po. Yeah. So base nga po dun sa nabanggit niyo, 1976 pa to na construct, at talaga pong may katandaan na rin po itong bridge na to. Pero base po sa inyong assessment, ano pa po ba yung magiging rekomendasyon ninyo para po maayos yung damage sa tulay given na ito nga daw po sinasabi niyo, nabanggit niyo rin na exposed sa salt water at marami po talaga ang dumadaan dito araw-araw. Yes po, ma'am. Ang dalawa kasi yung ating approach. Yung isa is immediate action kaagad. Yung sa ilalim nakita natin ng mga damages, yung mga cross basing at saka yung mga bridge component, we have to make an immediate replacement for that matter at saka yung mga loose bolts natin. Yung isa naman is that nilimit natin ang dumadaan ng mga sasakyan, light vehicles po, na 5 tons. So para hindi masyadong ma-loaded or ma-stress yung ating mga components po. Ang long term natin din na recommendation po, long time ago na, if ever possible po, magkaroon na tayo ng isang parallel bridge kasi para naman po, kasi the bridge is already old po, ma'am. Okay. Pero engineer, kung gagawin po, kung isasagawa po itong mga major repairs, kailan po ba ito sisimulan at sa tingin niyo po, gaano po katagal aabutin yung pagkumpuni dito? At present po, we already said yung ating funding requirement po for the bridge major immediate repair po. Sa aming tansya po, in our estimate, if the funds will be available immediately, we can have until 120 to 180 days po, ma'am. Yun ang aming timeline because mabusisi kasi po, ma'am, ang pag-repair ng bridge, ma'am. Kasi masyado siyang exposed, mataas po. Yun po, ma'am. Kung yung suggestion niyo po kanina, linawin ko lang na baka po gumawa din po ng panibagong bridge, saan po ba niyo po nakikita pwede to gawin? Which area? It would be parallel bridge po, ma'am. Katabi yan sa existing bridge natin kasi ang mangyari po dyan, if ever that parallel bridge will be constructed po in the near future, yung papunta ng Biliran will be using the new bridge, ang palabas ng Biliran will be using the old bridge po, ma'am. Alright, sige po. Maraming salamat po sa inyong oras, Engineer Erwin Antonio ng DPWH Biliran District Engineering Office.